So, ayan. Sa atiraya din yung tatak. Okay. Ayan. Tinanggal natin yung tank kasi i-upgrade natin into PCP. Upgrade to PCP. PCP na pala to eh. Ang ano lang natin dito is i-upgrade natin to make it powerful. Yung palalakasin natin at gagawin regulated. Kung napansin nyo, hindi naman siya regulated as of now. So, kakalasin na natin. Ayan. Kailangan dito is may power plenum. So, kukuha tayo ng power plenum niya. So, ito na. Ang power plenum kapalit ng adapter and then meron din siya regulator. Ito yung regulator niya. Yung matagal natin ang panahon na naghihintay. Ito dumating na. So, dito bubuksan natin muna yung regulator para dire-diretso yung pagkabit. Then after that, tayo rin yung magsecure nito kasama yung scope nito na pinagawa sa atin. Sa Atrea, yung isa 0.22, ito is 0.177 pa. So medyo mas upgraded yung isa. Kasi in-upgrade din natin. Ang tank niya, hindi na lang pinapalitan sa atin. Hindi na lang maliit din. So okay din naman kasi 0.38 na. Upgraded na rin, hindi na tube tank. Yung kanyang tank eh. So this one is 1,200 PSI. So tama-tama. Yan. Hindi na tayo magbabago nito. Ayan. Hindi na natin yan babaguhin. 1,200 PSI kasi 1.1 bali 0.177 na siya. So ito yung mga kasama sa ayan, di ba? Maganda yung regulator niya. Same as Taiwan, di ba? So ayan, yung mga may gusto niyang regulator na yan, bigay ko sa inyo yung link nito. So yun, may babaguhin nun tayong konti dito para okay siya. So dito, una siyempre natin ilalagay yung power plenum. Tanggalin muna natin yung silencer, no? Kasi hindi yan kakasya. Tsaka sa barrel naman siguro, hindi na natin kailangan alisin. Kasi medyo malayo na yung pagitan. So yan, pinapakita ko na sa inyo kung paano binubuo. Yan, may mga nag-order kasi sa atin yan para makita kung paano binubuo. Mabilis lang po ito buuin. Yan, tapos pakikiramdaman nyo kung kakagat yung o-ring niya. Pag hindi, maglagay kayo ng konting teflon para umangat or palit ng o-ring. Yan, parang hindi ko naramdaman, so papalit tayo ng mas malaki-laking o-ring. Ito yung o-ring niya dati. Yan. Medyo matabang. So, gagamit tayo mas matabang o-ring. So, try natin muna agad to, ha. So, ayan. Yung dating o-ring. So, dito sobra siguro tumataba. Hindi nilubog. Ano tayo ng iba na sakto sa kanya. Ito. So, this one. So, ayun. Mataba na to, ha. Siguradong hindi na yan kukulangin. Kagat na kagat to.
So, ayan. So, dito, may babaguhin tayo rito. Hindi lalabas yung hangin niya kapag hindi natin ito bina. So, ayan isang tip na to para doon sa may mga nagtatanong bakit hindi lumalabas yung hangin. So, ito na po yun. Ito na yung sagot dyan. Ito ay 1,200 PSI, so hindi na natin siya babaguhin. Tingnan nyo. Ito lang, may babalik na rin tayo. So, ayan. So, tapos babalik na ulit. Diba? Gano'n lang kabilis. Ayan. Makulimlim na yun. Walang init. Kaya yung solar natin, di ba siya nag-charge? So, ayan binalik ko. After ko lang baliktarin. Wala akong tinanggal. Wala akong binawas. May binaliktad lang ako sa loob. So, ayan. Try natin kung iikot siya nang hindi inaalis yung barrel. So, hindi. Kailangan tanggal tayo ng barrel pala. So, try natin. Malaki pala to. So, parang ito na. So, ito na yan. Ayan. Try natin. Okay nga. Kasapat na. So, ito. Kinakalas na natin siya. Ayan. Nakukuha na. So, ayan. Ang barrel na. So, malaya na. So, susunod natin dito is ito. Power plenum. Sunod sa power plenum. Kunin ng konti. Ayan, ipitan natin ng konti. So, ayan. Di ba? So, try natin. Konti pa yata. Try natin lang ito kung kasya. So, okay siya. Okay. Yan. So, yan. So, isasara na natin. So, ganito kadali naman na mag-upgrade. Yan. Then, ito na ang tornilyo na isa. Takip yan dyan para hindi lumabas yung hangin pag pinuputok. So, ayan. So, ilalagay na natin yung tank. Meron pa pala. Tanggalin natin yung adapter. So ito po, hindi ko pinutol yung video, tinuloy-tuloy ko para makita nyo kung paano talaga yung step by step na ginagawa dito. Yan. Yan. Kahit sino, kaya nyong gawin to. Yan. Diba sakto siya? Power plenum lang yun. Teka, yun. Alisin natin itong rubber na to.
Yun, inalis ko na. Nahulog na. Yan. Since meron naman tayong o-ring dito sa dulo, sa regulator, so okay na to. Ayan, kagat naman. So ayan, kita nyo yung ano, yung clearance, di ba? So ayan yung ano. And then, upgraded na siya. Meron na siyang power plenum. So, 0.177 siya, pero may power plenum siya. So, hanapin pa sa power nito. Ayan o, 0.177. So, mapapansin nyo, meron pa nito, quick fill, no? May quick fill din dito. So, itong quick fill dito, ipapalit natin to dito. So, yung quick fill dito, papalitan natin to. Papalitan natin ng either pressure release o kung ano may ilalagay natin. Dito, since yung sinasabi ko, nahahaba siya ng konti. Tapos hindi na natin ito mailalagay. Ayan, sayad na siya. Di ba? Lalagyan natin ng konting barrel extension to. Para okay na siya. Ayan. Hanggang dyan lang siya nakakabit. Hindi na mapihit kasi sayad na siya sa tank. So, aangat siya ng aangat kapag yan natin. So, ayun. Pwede pa rin naman dito sa case na to. Pwede pa rin natin ibalik to. Yan. Pwede pa rin natin yan ibalik. Diyan. Although magbabawas tayo ng konti para makita yung gauge. Tapos para dito sa quick fill, maglalagtas tayo kasi kailangan nyo pa rin umatras. Ayan, makikita nyo makaba. Ipapasok siya at least hanggang dito. So magbabawas tayo rito. Magkakat tayo para dadaanan itong quick fill natin. At saka itong gauge natin. So mailalagay pa rin. Yung barrel band niya, mailalagay pa rin. Ito, mailalagay pa rin to. Dito sa dulo, lalagyan lang natin siya ng barrel extension. So, medyo okay na. So, ang tinanggalan natin is itong kanyang adapter. So, balik siya doon sa dati ulit na nandito pa rin. Nandito pa rin itong bipod rail niya. Ayan. So, kung ano pang gustong ikabit dito. Siguro nandito yung rail nito. Ito yung kanya or sling. Sinutuksok lang dito. So, that's it for today. Naipakita ko na sa inyo paano ina-upgrade yung isang PCP. Hindi ko muna siya lalagyan ng hangin kasi baka mag-check pa ako dahil ito ay matagal na stock. Dinala rito, wala nang hangin. So, hindi natin alam kung may singaw o ano pag tinanggalan. Yun lang yung magiging case na kayo ay magre-repair pa. Pero since kung ginagamit nyo na yan, wala siyang problema sa singaw, i-upgrade nyo lang. Sigurado naman itong wala singaw to. Dito, wala singaw, lahat yung dinagdag nyo dyan. So, makakasiguro kayo na after mo maikabit na ganito, no, pag ukulan mo ng isang oras, so magagamit mo na siya ulit. Ito kasi ay hindi natin alam kung ano itsura ng firing pin, ano, kaya kakalasin ko ulit to. Kung if-ever hanginan ko at magkakaroon ng singaw, kung may singaw siya, i-repair natin yun kasi yun ang pinakiusap sa atin ng may-ari nito na may kondisyon and then may zero na rin. So, yun po para sa ngayon.